Hello guys, kamusta? Kamusta? It's nice to be here again. Paano ba natin pinaplano ang top-down analysis? Nagagawa ba natin ito bago mag-enter ng trade? In this video, I will discuss to you kung paano ko ginagawa ito. This is your brother Jeff. Stay tuned, relax, and enjoy this video guys. Okay, so iba sa atin, hindi natin alam kung paano ang gagawin natin, paano tayo mag-enter sa trade, and kung paano natin i-exit yun. Ngayon, meron yung tinatawag nilang top-down analysis o yung um, kaparaanan or way para tignan natin yung bigger picture ng market ng isang, let's say for example, isang pair. Example natin ito, si BTC, BTC USD or madami pang pair. Pero ito lang yung example ko sa inyo para may ipakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa yung top-down analysis. So, dito makikita nyo rin na from changing different time frames. Tas ang tinitignan na lang natin isang chart na lang. Nandito na lahat yung kailangan natin. Ibig sabihin, meron tayong ginagamit na indicator na dito. Ngayon, ipapakita ko muna kung paano ko ina-analyze yung market bago ko i-consider either magbabay man ako or magse-sell. Kasi titignan natin kung saan papunta yung market, saan magdi-deliver yung market, either sa buy side, liquidity, or sa sell side. So, yun yung mga requirements natin para um, kahit papaano ma-make sure natin na hindi natin kina-counter yung trend. So, eto. So, ano-ano ba yung mga ginagamit natin or ano ba yung ginagamit ko personally na time frame para sa top-down analysis na to? So, yung iba, ganito rin yung ginagawa nila, nag-i-start tayo sa daily. Yan. Kasi dito sa daily, makikita natin yung bigger picture dito. Kung ano ba yung nangyayari. As you can see, dito. Alisin ko lang dito. Ngayong makikita natin dito sa part na to, ito yung trend natin. So, ibig sabihin, dito pa lang, bullish na bullish tayo. Strong yung trend natin dito. So, uptrend tayo dito. Yan. Ngayon, dito, meron akong ginagamit dito. Meron tayong ginagamit na moving average dito. Um, uh, 50 at saka 13. 1-3. Etong changing color natin na moving average. So, eto, nakikita nyo dito, nag-mark ako ng line dito. Horizontal line natin dito. Somewhere dito sa crossover. So, meron tayong seller's crossover dito. So, as you can see here, makikita natin dito sa macros confirmation. So, yung iba, yung ginagawa nila dito, naglalagay sila ng mga araw-araw yung mga indicator na ginagamit nila. Pero dito sa atin, ini-inform lang tayo dito kung ano yung latest. Ano yung pinaka-latest na crossover na nangyari sa market. So ngayon, eto, as you can see, kapag i-analyze mo to, kung titignan mo, nandito pa lang tayo sa daily guys ha. So as you can see, series of inverted fair value gap, mga na-inverse na. Eto, meron tayong bearish fair value gap dito, inverted na siya. Isa yan. And then, another one here. Eto, eto. Meron tayong, no, ito pala. Etong part na to. So, as you can see, etong candle na to, hindi niya totally kasi nasa low pa siya. So, we are waiting for this. So, makikita natin pagbalik ng market kung itutuloy niya tong continuation na to. Pero as you can see kanina, makikita nyo mamaya doon sa pinaka-lower time frame natin, which is the 15 minutes.
So, nandito lang tayo. Ngayon, kasi ang pinaka-base natin dito guys na strategy is orb strategy. Yan. So, ayaw naman natin na mga blind spot or magkaroon tayo ng yun nga, kina-counter natin yung trend. So, kaibigan natin yung trend. So, yan. Ngayon, alam natin kasi yung trend napaka-bullish, strong bull. So, ngayon, titingin tayo ngayon dito sa 4-hour time frame. Hanggang nagre-refine lang tayo ng nagre-refine dito guys. So, ayan, ito yung bigger trend dun sa daily kanina. And then this one, kung i-mark naman natin tong separate trend na to, itong uptrend din na to, meron din tayong isa dito. So, yan, actually, yan yon. Yan. Pero in my own trade guys, hindi ako nagmamark ng ganito. Kasi may ginagamit na kami indicator dito na ginawa namin based din dito. Kasi ito na yung pinaka top-down analysis namin. Hindi na kami masyadong na-expose dito. Nagpupunta-punta dito sa iba't ibang mga chart. Baga nandito na lahat. As you can see, nandito yung daily namin, 4 hours and 1 hour. Ngayon, as you can see, nandito pa rin yung horizontal line natin na minark ko kanina doon sa um, daily. Yan. I-zoom out natin tong chart. Titignan natin kung anong meron dito. Yan. So, nakikita nyo dito, meron tayong part dito na nauntog yung price. So, merong rejection dyan. Sabi ko nga dun sa daily, kapag etong market opening, kapag bumalik si BTC, and then nag-close above dito, continuation yan guys. Yan. Ayan. Kung titignan natin dito sa 4 hours, meron tayong series of fair value gap dito. Bullish fair value gap. So, meron tayong equal dito, equal high. So, most likely fair value gap and then na-respect ng market, dumiretso, and then nag-create ulit ng impulsive candle, which is this one. And then, after a while, lang candle, 1, 2, 3, and then ito bumalik dito, nag-top dito sa fair value gap na tayo, ni-respect, and then continue. Yan. So, yan yung mga titignan natin ngayon. Kasi kapag yung market bumalik and sa mga level na to, eto minarkahan ko na to. Kapag nag-close above yan guys, continuation na yan. It's an indication na tuloy-tuloy yung uptrend natin. So sa 1 hour tayo, yan. Same thing guys. Yun din. Halos yung pinaka-detalyadong minark natin dito kanina sa 4 hours. So eto rin lang din yun. So, nagki-create lang din yan ng higher high, higher high, higher low, higher high. Yan, yan. Then, meron tayong mga series of fair value gap din dito. Dito sa part na to, hindi ko na di-discuss to kasi alam niyo na to guys. So, eto, dito sa part na to, yan. So, may fair value gap tayo dito. May equal high tayo dito. Respect lang yung price niya. Nag-bounce lang dito. Ilang beses yan. So, nasa 1 hour tayo. So, then, nag-create din ulit siya ng impulsive move dito. Nag-create ng fair value gap. Tumaas konti and then bumalik. Ayan. Nag-bounce ulit dito sa fair value gap. What else? Eto guys. Nakikita nyo dito. Nasa 1 hour na tayo. So, etong kahalagaan guys. Etong kahalagaan nito. Kapag nakikita nyo yung bigger picture from daily down to specific time frame, makikita nyo talaga kung ano nangyayari sa market. Hindi tayo na blind spot dito. Hindi tayo nako-caught off guard. Hindi natin kina-counter yung trend. Trend is our friend, sabi nga nila. So, as you can see here, higher high, higher low, higher high. And then eto, as you can see here guys, so possible na eto kasi yung previous high natin eh. Previous higher high natin. So most likely, either mag top tong candle na to dito sa level na to or in this fair value gap. Pero most likely, kasi may rejection na dito eh. So if eto, nag-create ng
another candle dito, and that candle is impulsive, most likely tutuloy-tuloy na yan. Pero as you can see guys, dito, may close candles na tayo dito. So, gumagawa lang ng pullback yung market natin dito. So, 15 minutes. So, dito tayo nagmamark. Dito tayo nagmamark ng orb natin. Ng opening range breakout natin. So, before ko i-mark itong 15 minute guys, babalik lang tayo doon sa daily para i-mark para makita nyo kung ano yung pinaka bigger picture kapag nag-mark tayo ng orb doon. So just so you know guys, ang orb natin is nagmamark tayo sa 15 minutes. So ang start natin ng marking is after that 9:30 created na or nabuo na yung candle natin na 15 minutes. Doon na tayo nagmamark. So let's go back to daily. So ito yung daily time frame natin. Then yan, nakikita nyo guys. So i-mark ko lang para makita nyo. So ito yung range. Ito yung range ng ating orb high, orb low. Nakikita nyo orb high, orb low. Yan. Okay. So, since bullish tayo, yun yung trend natin, yun yung bias natin, bullish. Ang ita-target ko dito is above target or above orb high. So, kahit magkaroon ako since ang strategy natin dito is orb, kahit magkaroon ng crossover below the orb high or mag-create siya ng impulsive candle na papunta sa baba, magko-close sa orb low natin. Hindi ko consider yan kasi ang titignan ko lang dito na setup is it's a buy setup. Ngayon, ito yung orb natin dito sa daily. Yan. Kapag imamark ko to guys, balik natin, mark. And then kapag syempre, alam ko na yung bias ko dito. It's bullish. So, ang ita-target ko dito, instead of using the below target, syempre sa sell yan eh. So, A target tayo or above target. Yan. So, as you may know, ang tina-target natin dito, meron tayong 4 na layer of trades. TP1 to TP4. So, TP1 to TP4 tayo. Ngayon, kung titignan nyo, ito yung New York kanina. Anong date ngayon? 12. Ito yung New York session kanina, guys. Yan. Para mapakita ko lang sa inyo yung pinaka-weak ng candle na to. Though hindi pa siya nagko-close, guys. Ito yung mark ko na lang ulit. Ito yung pinaka-weak yan. Yan. Ngayon, babalik ko ulit yung orb. Mamark ko ulit. Yan. Tapos above target tayo. Now tell me, na-hit niya ba yung TP4 namin? Na-hit ba yung TP4 natin? Yes, na-hit. Kasi nandito yung TP4 natin. Yan. Alisin ko. Alisin ko na to. Yan. So, yan yung pinaka-tip. So, nahagip yan. So, yan. Papakita ko sa inyo mamaya dun sa 15 minutes. Habang pinapakita ko tong orb, kung paano yung placement niya every time frame. So, punta tayo ng page 4. So, dito tayo. Mamark ko ulit, guys. Yan yung orb natin dito. So, sabi ko nga, hindi ako magko-consider ng sell dito. Kasi dito pa lang, guys, you can tell that the market is having a pressure na pataas. Tinutulak siya pataas dito, guys. It's obvious dito. Meron tayong fair value gap dito, remember. So, respected yan. Kasi ito pa lang, upon closing of this candle, guys. Masasabi mo na. Merong rejection dito. So, yun lang yung titignan natin. And one thing more, guys. One more thing. Yung changing color moving average natin is blue pa rin siya. Ito yung ginagamit namin. Guys. So, nasa taas din siya. Telling us na yung market talaga is bullish. So, yan guys.
Okay, yun. I hope naintindihan niyo 'to, yung part na 'to. So, punta tayo sa i-clear ko muna 'to, punta tayo sa H1 naman. H1, magma-mark ulit tayo dito. So, ayan. So, sabi ko nga, ang titignan lang natin puro buy. Oh, may breakout ulit tayo dito. Hmm. Anong nangyari dito? Nasaan yung fair value gap natin? Meron tayong fair value gap dito. Hindi ko tatangkahin na mag-target ng sell dito. Kasi, well, sabihin mo na, ipupush lang kaunti ng market dito kapag magsesell ka. Pero, alanganin. Alam mo na yun, alam mo na. Kumbaga, sabi ko nga, trend is your friend. So, dyan. Malinaw na malinaw dito, guys. Kumbaga, ito yung orb high natin, ito yung orb low natin. Fair value gap, right in the middle. Etong orb low, right in the middle. Kaya yung mga series of candles mo dito nag-act as support si orb low. Kaya yung tinignan lang natin dito, orb high, breakout yan. Okay, punta tayo sa 15 minutes, which is dito tayo nagmamark ng candle. Yan. Okay. So, alam ko na yung trend ko. Alam na natin yung trend natin, which is bias. Bullish bias. Okay. So, imamark same thing. Same thing. As you can see, aligned lahat yan. So, may fair value ka na naman dito. Eksakto, right in the middle of your fair value gap yung orb low natin. And etong changing color natin dito. So, before this crossover, ang pinaka-latest during this time before yung market opening is seller's crossover. Yan. So, seller's crossover tayo dito before yung market. And then, after a while, kaya ito napakahalaga din sa amin to. Kasi makikita mo dito, etong changing of color dito mo makikita kung nagdi-deplete or nagva-vanish na yung pressure dun sa isang side. So, for this one, seller. Okay, nag-crossover and then unti-unting nag-change siya ng color from seller. Pumapasok na yung mga buyer. Nandiyan na nakikita nyo na yung mga impulsive candles dito. And then nakikita natin dito, meron tayong equal low dito na nire-respect niya dito. Nagbabounce lang siya dito. So, we know for a fact na most likely lilipad na to. Ngayon, sabi ko nga dito guys, dun sa daily natin, meron tayong isang candle dito, doon, na hindi pa nagko-close. Tapos, kapag nag-close yun guys, above that crossover, yung nakita natin dito na ganito kanina. Balikan natin lang yon guys. Eto, meron tayong crossover dito. Meron tayong crossover dito. So, I want this candle na mag-close above. Kasi etong crossover nag-a-act as resistance siya ngayon. Kaya, you can see this week, meron tayong push dito. Yan. Okay, balik na tayo doon sa 15 minutes guys para mag-mark na tayo doon ng ating orb. Okay, sabi ko nga, magmamark ako dito. This is our orb high, orb low. Ito yung opening range breakout natin. Setup. Okay. Hindi ko lang maipakita ngayon kasi market close. Ngayon guys, yung iba, ang tinitignan nila, breakout. Kapag nag-create yung market ng breakout any of this level. For this one, we're considering buy kapag may impulsive candle na nag-break, nag-close above ng orb high natin, doon na tayo mag-enter. Yan. So, pwede pa rin dito, pero, well, minsan nagmamatter ang timing. Ngayon yung iba, ginagawa nila, naghihintay sila ng pullback. So, for this one, sa akin, prinogram ko to, etong trading manager natin, na once
any of this level, mag-break yung candle. Ang pinag-uusapan natin dito guys is candle ng 5 minutes. Mag-breakout yung candle sa 5 minutes. Makikita natin dito. Mag-a-appear siya somewhere here. So, pakita ko lang sa inyo guys. Dito tayo sa 5 minutes. Imamark ko lang yung candle dito. So, imamark ko lang ulit dito. And ito. Ito yung breakout candle ko. So, imamark ko. Yan. So, ang price na is 115,360.38 dito sa 5 minutes. Minsan magkaparehas sila. Minsan, hindi. Yan. So, ito yung mark 15 minutes natin. Yan. So, ito yun. So, ito yung pinaka-confirmation natin, guys. So, hindi ko lang maipakita ngayon kasi walang close market tayo ngayon. Pero dito, kapag may nag-close candle doon, indication na yun na yung go signal natin na magbabay tayo. Pwedeng mapaaga yan. Yan yung point kasi doon sa 5 minutes kasi kaya kinonsider natin na may mag-a-appear dito. Bibigyan ka kanya ng price para sabihin sa'yo na may nag-break na doon sa 5 minutes time frame. So let's say for example, dito sa part na to. Yan. Pwede na nating pasukan yan. It's up to you. Yung ibang trader ginagawa niya once nag-breakout, nagma-market execution sila. Diretso. So meron tayo, capable yan guys, sabi ko nga, hindi ko lang may place ngayon. Pero since layered trades tayo apat, kapag pinindot ko tong buy, since buy tayo, buy market order or buy market execution, yung apat na trades automatically may place na yan. So ito yung itsura niyan guys. I-delete ko lang to guys. Ito line. So ito yung mga setup natin sa orb. Imamark ko yung target ko above target. So as you can see guys, sabi ko nga, nalaman na natin yung bias. Buy lang yung tinignan natin. As you can see, kung i-relate natin yung nangyayari ngayon sa daily, which is meron tayong crossover ngayon, nag-a-act as resistance. Hindi pa nagko-close yung candle doon. Pero for this one guys, as you can see, pinaka-safe dito, ito rin yung isang pwede nating pasukan, ang crossover natin. So, number one, kaya nakikita nyo yung price dito, nagbabounce dito. Pero anything that if yung candle magko-close above this crossover, yun yung magiging entry natin. So, this one, as you can see, etong impulsive candle na to, pwede ko nang, pwedeng, the moment na makompleto yan, doon na ako magpe-place. Doon ako mag-execute. Or, kung conservative ka, kung gusto mong maghintay, pwede kang mag-limit or mag-stop order or mag-limit order. May limit tayo dito guys. By default, naka-stop tayo dito. So, ayan. Ngayon, eto na rin yung nag-confirm sa atin since changing color tayo. At the same time, yung crossover natin is changing as well. From sellers crossover, naging buyers crossover na tayo dito. And you can see it here. Very clear. Nandito. Buyers crossover. Kaya, yun na yung entry natin. Let's say, for example, for this one, dito yung entry point natin. Yan. Consider natin lahat tong TP targets natin. From TP1 to TP4 targets. So, ganon ko trade ang market, guys. So, yung ginawa natin, from daily down to 15 minutes, naghihintay tayo ng breakout from 5 minutes candle. Yun yung the usual way kung paano tignan yung bigger picture ng market.
Yung iba gano'n ginagawa, 'yan yung tinatawag nilang top-down analysis. Nagma-mark sila ng mga key levels, mga support and resistance, mga tinatawag nila mga order blocks, mga fair value gap, do'n talaga nagre-react talaga yung market. So, take note guys, yun talaga yung nangyayari talaga. Kumbaga, ang logic kasi nito, kung ano yung ginagawa ng karamihan, well, majority, yun yung magdadrive sa market. Let's say for example, out of 10, ang buyers doon is 8. Of course, majority of the players or buyers. Ang magiging galaw ng market is tataas siya. Hindi yung opposite. Yan. So, pwede yung gayahin yung ginawa ko para mas malinawan kayo, makita nyo yung bigger picture kung ano yung pinapahiwatig or pinapakita ng market, kung bullish ba siya or bearish. So, well, sometimes, yung mga analysis, wala namang 100% na baga nagre-react lang tayo. We are not predicting the market, guys. We're just reacting kung ano yung mga create niya. Ayan eh, diyan tayo natuto kung ano yung higher high, kung ano yung nag-create, meron bang higher high, higher low, higher high. So, obviously, makikita mo yung trend talaga. Yan. So, ayun, ang ginawa natin guys, may ginawa tayong mga indicators dito. So, some people say, dami mo namang indicators, ganito, ganyan. Nakakahilo na yan, analysis paralysis na yan. For them. Kasi hindi nila alam yung gamitin. Pero eto guys, if you want to learn, kung gusto nyong matuto, kung gusto nyong gamitin to, you can approach us. Pwede nyo kami message sa Facebook namin or sa kay TikTok. Yan. Banggit na lang ako dito. Yan. So, alisin ko lang yung mga lines dito guys para makita nyo kasi explain ko in a while kung ano tong mga indicators namin dito. So, ayan guys. Ito yung move na yun na nakatch natin. Kung yung mga nakapasok dito, pag makikita mo na agad eh. Basta alam mo kung ano nangyayari sa market. So, eto guys, pakita ko lang kung ano tong mga nandito. Alisin ko lang tong mga ibang lines dito. Yan. Okay. Dito muna tayo sa box na to. Ito. Excuse. Ito lately ko lang ninagdag to. Kasi, ito take note guys ha. Take note. Pwede namang i-rewind to. Ulit-ulit na panoorin nyo para at least maintindihan nyo. Ito. Itong unang panel natin dito. Indicator natin. So, I call this one. Actually, ilang ba indicators natin dito para makita? Ay, hindi nyo makita. Pero, ang nanditong indicators ko ngayon is 1, 2, 4. 4 na indicator. Actually, pwede kong pag-isahin yan. Pero, ginawa ko lang na hiwa-hiwalay para at least kung may gusto, may interesado, pwede nyo kami approach. Ito, i-explain ko sa inyo. Kasi dito ko na may explain lahat. Halos lahat ng kasi ayokong yung baga sectional. Eto, syndicator. So, gusto kong i-explain sa inyo yung kabuuan. Para kung gusto nyong matutunan, panoorin nyo lang to, balikan nyo to. Okay. Eto, unang panel natin. Unang indicator natin. So, ito yung tinatawag natin na um, kung saan ko lang yung title. So, ito guys, kapag nakita nyo to, I mean, kapag nandito naman, dito sa about, hindi ko lang maipakita ngayon kasi ang naka-show lang sa inyo itong mismong chart. Okay, itong unang chart na to, unang indicator na to, ito yung tinatawag ko na Rocket FX Orbs Trend Analyzer. So, ano bang purpose nito? Ito, basahin ko yung description niya guys. This indicator analyzes market trend based on orb high and low levels
scoring resistance above the high and support below the low across multiple time frames to generate breakout signals. Pasisimplin natin guys, alam ko medyo English yun. So eto guys, so once na dumating yung start time ng session, either London yan. Sa London kasi nag-start tayo dito. Eastern time is 3:00. And then yung New York time natin, mag-start siyang mag-calculate 9:30 onwards. So ipagpalagay natin itong New York guys. Kapag nag-start na yung time, 9:30 Eastern time, mag-a-analyze na yan. So for this one, hindi ko mapakita kasi eto naka-New York. Kasi magpapanibagong, wait nga lang, ilagay ko lang dito. Oo. For this one kasi wala pa tayo sa session. So yan. So ang nangyayari dito, para maintindihan nyo, meron tayong level na dalawa, which is itong orb high and then orb low. Ngayon, ang ginawa ko dito, kinode ko siya na ang gagawin niya is, titignan niya kung ilang um, dito sa taas ng orb high, titignan niya kung ilan ang mga key levels dito. So ilan, kung ilan. Either resistance yan, FBGs, order block, whatsoever. Yung mga key levels na nandyan sa taas. And then, yung below ng orb block, parang redundant. Below ng orb block, bibilang naman tayo dito. Magbibilang siya actually, hindi tayo. You can do that manually. Pero eto, prinogram ko na. Ang gagawin ng orb strength analyzer na 'to, below ng orb low, titignan naman niya yung mga support, I should say, yung mga support level dito, mga FBGs din, and then mga order block o kahit anumang mga potential diyan na mga key levels. So, titimbangin niya doon. Kumbaga may scoring system. Kaya nakikita niyo dito, orb high resistance, tas orb low support. So, for this one, kasi wala pa yung market, pero most likely, mas maraming nakalagay na ah, support sa baba. So, makikita nyo dito sa itong pangalawang row, may nakalagay dito NY. Kasi yun yung unang session eh. New York, hindi pala. Yan yung, yan yung session. NY at saka London. So, wait. So, wala pa siyang nakikita kasi ang close market. Pero makikita natin dyan, kapag mas madaming mga obstacle, yan. Obstacle sa baba, sa support key level sa baba. Ang isa-suggest ng indicator na to is buy target. So above ang tatargetin natin kasi mas less yung obstacle doon or yung in layman's term, mas madaling i-penetrate ng market yung taas or yung taas ng orb high natin. So, yan yung gamit ng orb analyzer. So, hindi na natin titingnan kung ano, nasan yung key level. So, nandito na. Meron na tayong counter dito. Okay, eto naman. Eto, mga usapang SNR. So, SNR levels, self-explanatory naman to guys. SNR levels near to the current price. So, eto yung mga prices. Ito yung mga prices na malapit sa current price. Ito yung mga key support din. So, makikita nyo yung strength dyan. Strong, medium strong. Tapos, kung saan siya nag exist na time frame. Makikita nyo dito guys. So, napaka
relevant din ito, napaka-importante, napakaganda. Kasi bibigyan ka niya ng um, crystal clear na makikita mo. Hindi pala makapag-penetrate yung market kasi ito, meron tayong strong support dito, strong resistance. Yan. So, sasabihin niya sa'yo. So, yun lang yung gamit nito, guys. Okay, next. Paborito ng lahat. Um, Relative Strength Index or yung tinatawag natin na RSI. Eto guys, ang nilagay ko dito, yung iba sa inyo ginagamit to sa overbought tsaka sa oversold. Yung iba, kapag greater than 70, overbought. Kapag less than less than or equal sa 30, oversold. Doon nilalagay natin dito yung label niya. Pero ang usage nito guys, anything that is greater than 55, rinogram ko siya, anything na kapag nag-count yan equal or greater than 55, ang mangyayari niyan, this indicator will suggest valid buying breakout. Yan. Basta anything greater than 55 or equal to 55, magsasuggest na yan ng valid buying breakout. Kapag less than or equal 45, valid selling breakout. So, yun lang. Kumbaga, titignan mo lang talaga to. I-interpret lang natin. Okay? Next. So, nandito lang yung mga details natin. Itong pinapakita ko sa inyo guys. Demo lang to. Demo guides tayo eh. Okay. So, dito, sa mga nakapanood na yung second batch, naka-join doon, and-explain naman natin kung ano yung mga details dito or yung sa trading manager. So, nandito makikita nyo dito, risk per trade. Actually, in batch na to. When we say in batch, isang batch, apat na layer of trades to. Ito lang yung nire-risk natin. In total, 1%. So, that's the default of our trading manager. Yan yung default na nakaset. So, yung ruling natin dito, 1 to 3%. It's up to us. Kaya nandito na yung risk management. Okay, what else? Balance, running P&L, makikita nyo dito yung total. Okay? Then, I don't discuss much more dun sa trading manager natin. Ito lang tayo dito sa indicator. So, eto guys, breakout mitigation. So, previous high and low. Ito. Ano ba to? Intindihin nyo na lang guys. I mean, kung ano yung importance ng mga to. Kasi most likely yan din yung tinitingnan ng iba eh. Alam kong alam kong yan din yung iba tina-target nila, yung iba iniiwasan nila kasi nga strong support or what, strong key levels. So eto, breakout, tinawag ko siyang breakout mitigation ng previous high and low. Kumbaga, so nandito, makikita natin dito yung 88, 80H. Ito yung all-time high natin. So si BTC 124,492. Yan, saan na ba tayo? 116. Ayan. Okay. So ito, meron akong nilagay dito na apat na time frame pa rin. Sinama ko lang yung 15. Nakikita nyo dito H at saka L. Ako nakikita nyo dito guys. May H and L yan. In terms of points yan. So, ibig sabihin dito sa 15 minutes, from the current price, doon sa previous swing high, 5,138 points ang layo niya. And then this one, sa previous low, ang distance from the current price doon sa pinaka previous swing low natin is this one, 11,183 points. So, kung titignan mo dito, itong time frame na apat na to, mas mababa kumbaga yung distance from previous swing high is mas malapit. Yan. So, meaning to say, if I am going to interpret, kapag nag-zero out to kasi, sasabihin niya dito, high broken.
Kapag nag-zero out yan or nabasag, high broken sasabihin niya. So kapag i-interpret ko to, sasabihin ko sa sarili ko, papalapit ng papalapit sa high, sa previous swing high. Ibig sabihin, yung delivery ng market is, syempre, common sense, pataas. So, eto lang yung mga tinitignan ko. Kumbaga, yung iba siguro sa inyo sasabi, masyadong madami yan. Analysis paralysis na naman yan. Pagka, dami, nakakahilo, nakakalito. Kung unang-unang gamit nyo, guys. Pero sa akin, sabi ko nga, hindi na ako palipat-lipat ng ibang mga time frame. Hindi na ako nagta-top down analysis. Dito ko na lang binabase lahat kasi nandito na lahat ng mga kailangan ko. Yung diniscuss ko sa inyo kanina, from daily down to 15 minutes time frame. And then yun na din yung ginagawa ko dito. In my opinion guys, kung nakafocus lang tayo sa iisang chart, iisang bagay lang yung tinitingnan natin, nakafocus lang tayo doon, mas maiintindihan natin yung konteksto or yung ibig ipahiwatig ng market. Kung saan ba yung deliver. Okay, next. Eto guys, na-discuss ko na sa inyo kanina to. Itong macros confirmation. This is another indicator na ito kapag nag-cross yung moving average, ito yung makikita nyo, pinaka-latest buyer's crossover. So, ayan, nakikita nyo dito. So, another confirmation. Okay. So, yan lang. Ganyan lang yung gamit niya, guys. Sasabihin niya lang sa inyo kung ano yung latest. Yung iba kasi naglalagay ng arrow. Kumbaga yun yung parang indication nila, buy. Yan. Pero ang ginawa natin, nandito na. Sabi ko nga sa inyo, guys, ako yung klase ng tao na kapag nag-isip ng plano or gumawa ng hakbang, gusto ko nandun na lahat. Nandun na lahat. Nandito na lahat. Okay, next. Ito yung gustong-gusto ko, guys. Ito yung time na makikita na natin na sobrang active ng market sa volume. So dito, ito yung tinatawag natin na advanced volume delta. Makikita nyo dito, kinakalculate niya kung ilang percentage. Ito previous guys, previous created candle. Pinapakita niya and then ina-analyze niya kung ano yung percentage or delta nung totality ng volume. For this one, etong previous na to, sabi niya dito, out of 1,612, 1,370 ang buyers, ang sellers 242, ito yung delta. In terms of percentage, 70%. 70% more buyers. Ngayon, kapag i-analyze yung kabuuan ng market, anything that is equal to 15 or greater than 15% positive to guys suggesting bulls, ibig sabihin buyer yan. Kapag nakita naman kayo dito ng kapag yung analysis niya is negative 15 or so, it suggests bears. Minsan nga, strong. Gaya na ito yung previous. So, ito na naman, ina-analyze niya kasi yung current candle dito. So, ito. Yan yung gamit nito guys. So, tinitignan niya. Ngayon, kapag nag-create yan ng consecutive or sunod-sunod na candle na kahit mix ng, kasi makikita mo yan eh, kahit may mahabang wick or what, makikita mo dito yung volume created. Kapag sunod-sunod, let's say for example for this one, eto, may breakout ka na dito. Sinundan ng candle. And then, makikita mo na naman yung volume nito. And this one, binibigyan ka na ng market ng hint. Kasi hindi na natin, kumbaga, na-anticipate, yes.
That's the right term, anticipation. Na-anticipate natin yung movement ng market na nagre-react tayo the way na ito yung nakikita nating volume, ito yung crossover na nangyayari, ito ganito kalapit sa previous swing high. And then ito yung RSI, and then ito yung strength, meron tayong mga obstacles below the orb law. Kaya much better na i-penetrate natin or i-target natin yung taas ng orb high. Ganun natin i-interpret to. So what else? Eto guys, meron tayong mini chart dito. Ito yung nagbibigay ng bias sa atin. Daily, meron tayong 4 hours dito. Meron tayong 1 hour. Okay. Ito na mismo yung top-down analysis natin guys. From the daily down to 15 minutes. Dito ko na, hindi ko na lang sinama yung chart ng 15 minutes kasi nandito naman na tayo sa 15 minutes mismo. Okay. This label, taas ng mini chart, explain ko lang sa inyo kung ano to. Ito yung um, market sentiment ng kabuuan ng, if I'm not mistaken, 200 bars or 200 candle, previous candle yan or more. Tinitingnan niya yung, kumbaga, ang calculation niya is absolute swing high and swing low. Tinitingnan niya talaga kung may nag-create na higher high, higher low, or low, lower high, yung mga yan. Kaya ang tinignan niya, yun yung tinitignan niya dito. So, actually, ito yung pinaka-latest ngayon eh. So, kaya nag-suggest siya ng strong bull dito. Ito na yung bias natin. Ito nakikita niyo dito. So, I am not going to counter this trend. Magsesell ako kahit short term yan, no? Hindi ako magtatangga na mag-short dito or mag-sell. And then, how about this one? Etong maliit dito. Ito naman yung currently forming candle. Hindi kasi siya kasama dito. Etong label dito. Etong calculation ng trend dito sa taas. Ito kasi yung current forming candle. So, eto yan. Bullish. Okay. Buyer pa rin. Momentum pa rin ng buyer. Yan. Okay. 4 hour. Strong bull. Buyers pa rin. Bullish. Current forming candle. How about the 1 hour? Strong bullish pa rin. So most likely, binigyan tayo ng bearish dito, nagkakaroon ng pullback. Eto, hindi natin mapag-align lahat. Kumbaga, hindi natin seldom, mangilan-ngilan may times na ganito. Everything is green, indicating go for buy. Yan. So may times, sabi ko nga may time dito kasi out of 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Basta may apat ka dito. Kung masusunod naman ang bias mo dito is this, daily. So, yan yung magdidictate ng bias natin, ng trend natin. So, sabi ko nga, mga previous na discussion natin, daily is your trend. 4 hour, momentum. 1 hour, timing. Lalo na itong 15 minutes time frame. So, we trade the market in a way na the usual way na ginagawa natin. So, meron na tayong mga na-develop na eto, trading manager. We execute all the trades here. Dito na natin ina-execute. Meron na yung built-in na risk management, proper lot sizing, capital preservation. What else? Madami pang iba. Kasi I keep on discussing this one kung ano yung mga feature niya. Balikan nyo na lang. Actually, meron din tayong manual neto. And then plus this indicator. So, ang pinag-iusapan na lang kasi dito kung gaano ka ka-efficient. Kung, sabi ko, kung pwede mong gawin in a long way, pag yun yung nakasanayan mo eh.
Yan yung nakasanayan din ng iba ng top down analysis, titingnan yung mga multiple time frame, lilipat-lipat sila. But eto, ginawan natin ng solusyon na instead of doing that, doing this, dito na lang tayo sa isang time frame. Nandito na yung mga indicators natin, and it's telling us what is our next move, what to do. Are we going for a buy? Are we going for a sell? Ito guys, hindi naman to 100%. Sabi ko nga, ayaw kong magbanggit ng win rate dito, pero may times din na hindi. Pero that's part of trading. Losing is a part of trading. Ah, Additional to that, sabi ko nga, yung iba, 60%, 70%. In reality, doon lang yung iba, majority of traders naka-false na lang sa win rate. Pero eto lang guys, lalo na sa mga nag-uumpisa, gusto ko lang ipaintindi na huwag natin kakalimutan yung losing rate. Losing rate will always be there. Recipe yan. Yin and yang. Yin and yang. Alam naman natin yun eh. Kumbaga balance yan. Ang iniisip lang kasi ng iba, win rate, yung panalo. Na out of the equation na yung losing rate. Additional to that, masasabi ba ng kahit na sino, ako masasabi ko ba, na out of this win rate percentage, masasabi ko ba na ang unang-unang mararanasan mo is winning rate? No, hindi ko masasabi na, oh, eto gagamitin mo yung system ko. Ang unang-unang may experience mo diyan is yung 70%. No, hindi ko masasabi yun. So, kaya be mindful guys na meron at meron sa equation ang losing rate. Tanggapin natin yan, part yan ng equation. Sabi ko nga, part ng trading yan. As long as nasusunod natin yung sistema. So, yan pinakita ko lahat, halos lahat ng step-by-step procedure kung gaano gumagana yung sistema namin, kung paano kami nag-execute, kung paano kami nagkakandak. And for this video, specific for this video, kung paano ko ginagawa yung top-down analysis dito. Hindi na ako nagta-top down kasi top down nag-change ka ng from daily to eto siguro dito na kumbaga nandito na lahat yung mga kailangan ko. May mga nagme-message din sa atin ano daw to. Ito yung ginagamit namin na indicators para sa analysis paralysis namin guys. Mahirap ang tanggapin. Well, yun yung sinasabi ng iba. Pero yun yung katotohanan guys. That's the only different in the usual way, yun yung ginagawa. Nagja-jump from different time frame, nagmamark ng mga lines, top-down analysis yun. Ang top-down analysis naman namin, nandito na lahat. Which is yun din yung ginagawa niya. Saan ako lulugar? Dito na. Mapapadali yung trabaho ko dito eh. Sabi nga nila, work smart, not work hard. So hanggang dito na lang guys. I hope may mga natutunan na naman kayo dito. Kung interesado kayo guys, just so you know, ang system natin is for free. And then meron tayong kinakandak na mga webinar, mga mentoring. So may mga requirements lang kami dito guys. So nire-regulate din namin tong distribution ng trading manager and tong mga indicators. We provide you license. For free naman to guys. Yan. So if you are interested, para ma-explain pa natin lalo, maintindihan nyo kung paano gumagana yung system namin. So just drop us a message or you can call us if you want para makapag-collab tayo guys. So if you are the kind of a trader na
Ayaw mo yung multiple, mga nakikita natin dito na yan, kapag nagtitrade sila, ang dami nilang mga entry. Eto guys, flexible yung mga entry natin dito. So meron tayong 4 layer of targets. So if you only want 1, 2, or 3, flexible yung system. I-explain ko rin sa inyo kung ano yung importance ng money management dito compare sa isang target. This is how you maximize your profit. Um, this is how we secure our profit using this mechanism, money management, para para hindi na tayo nagdo-double effort na manually we are moving our stop loss once an individual or once a trader uh, told us na eto, move nyo na yung mga stop loss nyo, move to break even. But in our system, guys, it's everything is almost automated. Yung movement ng stop loss natin, it's done by the trading manager. Nagmo-move yan dynamically. Kapag na-hit yung TP1 natin, nagmo-move stop loss to break even and plus spread buffer. Kapag na-hit na naman yung TP2, nagmo-move yan. Gradually, nagmo-move yan to secure your profit. Ang pinaka ang pinaka mechanism lang diyan, I mean pinaka triggering factor kapag na-hit yung TP1, you can out of the chart. Mga pwede nga na you're done. Kailangan lang natin i-run yung trading manager para i-manage niya yung movement ng stop loss. Kasi kahit hindi mo nabantayan eh. Hindi ka naman na magmamanual na mag-move ng mga stop loss mo. Because it is being done by the trading manager. So if you want more details, more information about our system, just approach us, message nyo kami. May mga kasama din kami na mag-explain sa inyo. Kaya eto, kaya ang ginagawa na lang namin, gumagawa kami ng mga ganitong video, educational video, just for everyone's information para mas matutunan nyo, maintindihan kung paano yung system namin. Kasi, I know, yung iba, nag-share sila ng mga trades nila. That's nice. So, kami din, sinashare din namin to para makatulong din sa iba. Kung yung iba man nagpapabayad, well, may iba-iba tayong diskarte dito, guys. Baka kami, so, ang gusto lang namin is makatulong lang din sa iba. So if you have more questions, guys, or if you have a specific question, you can drop us a message. Sana may natutunan kayo dito. Hanggang dito na lang, isang oras ng discussion na to, guys. Kung gusto nyo matutunan yung mga ibang details, i-rewind nyo na lang. Okay? Thank you ulit, guys. I hope may natutunan kayo hanggang sa muli nating pag-uusap or pagkikita. We will not stop here, guys. Madami pa tayong mga share. Hanggang sa muli, guys. This is your brother Jeff, Rocket FX. More confluence, boosted confidence. Bye, guys.